What's up guys? Welcome back sa ating panibagong unboxing series. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa ating mga Roronoa Zoro action figures collections. Excited ka na ba? Let's all watch this! At ito na nga ang ilan sa ating mga Roronoa Zoro action figures collections. So, bago tayo mag-unboxing ng ilan sa ating mga nakolekta Zoro figures, i-flex ko lang muna sa inyo ang ilan sa mga loose figures na nabili natin online. Okay guys, para sa ating first loose figures, we have Zoro during the Bharati arc. So, I consider this as one of the iconic scene in the series kasi ito yung scene na kung saan na-encounter niya si Dracula Mihawk. Ayan, so flex ko na din si Mihawk. So, dito nag-start na magkaroon ng character development kay Zoro since nag-swear na din siya na never na siyang matatalo. Kasi nga, during this arc, nagkaroon sila ng duel ni Dracula Mihawk na kung saan isa sa ultimate dream ni Zoro ay malagpasan ang greatest swordsman in the world, which is si Mihawk. And during that time, yun, natalo nga si Zoro. And kung makikita natin dito sa figures natin, may napansin lang ako. Parang, I don't know if this is factory defect, no? Kasi kung mapapansin nyo naman yung position ni Mihawk, so kung i-slash naman nga si Zoro, so dapat yung scars niya is from the right shoulder, no? Papunta sa left niya. Pero kung mapapansin nyo guys, yan, nasa right to left yung scars ni Zoro. So, mismatch nila sa position and sa slashing position ni Mihawk and sa scars ni Zoro. So, baka factory defect lang ito. Alright, para sa ating next figures, we have Zoro during post-time skip. Ito na yung time na nagkita-kita ulit sila sa Sabao de Arcabelago after 2 years. And of course, nag-training na siya dito with Dracula Mihawk. So yan, we have Zoro post-time skip. And our next figures naman is, actually this is a BWFC Roronoa Zoro action figures. So ito naman pong BWFC is, ito yung event, isang competition event para sa mga sculptors na gumagawa ng mga action figures. Specifically for the One Piece and Dragon Ball. Okay, para sa ating pang-apat na Zoro's loose figures, we have Ichiban Kuji. So, military Zoro naman siya. So, kung mapapansin natin guys, to, sobrang astig nito. Promise, makita nyo sa personal. Astig tong Zoro to. So, ang problema nga lang is that nawawala yung isang sword niya. So, isang tip na lang po sa mga gusto din pong mag-collect ng mga action figures. As much as possible, i-contain natin yung excitement natin. Huwag agad bumili ng mga action figures kung wala pa tayong maayos na pwedeng mapaglagyan ito. Kasi per my experience, madami akong biniling mga action figures. Kaso nga lang, wala tayong mapaglalagyan, kaya linagay natin sa isang box lang. And ngayon na ina-unbox na natin siya, i-display na natin siya, nawala yung ibang mga accessories or parts nito. Pero hindi naman halata na may hawak siya dapat itong sword. So kung mapapansin nyo, astig naman siya. So madami pa tayo dito mga loose figures ni Zoro. And dito naman tayo, since patapos na ngayon nung Wano arc, di ba? So we have Zoro na naka-enma din to. Kaso same din, nawawala din ang kanyang sword. Pero astig din to. Master Lice na Zoro na naka-enma. Another loose figures. And we also have here si Zoro na sa Onigashima naman to na Zoro figures natin. So, yan. So madami tayong mga loose figures ngayon kasi yun nga, may mga box sila pero na-damage na din kasi nga wala tayong maayos na mapaglagyan. So, siguro dahil din sa weather conditions, sobrang init, tapos malamig, then yung alikibok na din, kaya na-damage yung mga boxes nila. And
Meron pa ba tayo ditong mga loose figures? I guess, ito na. Ito lahat yung ating mga Roro Noah Zoro loose figures. So, okay naman sila kahit mga walang box kasi ready na din ang ating glass cap. So, aside sa ating mga loose figures, meron din tayo ditong mga action figures ni Zoro na ang condition naman ay BIB. So, back in box. So, same din. Binuksan ko na sila. Kaso, tinago ko ulit kasi nga walang maayos na mapaglagyan. So, prone sila na magkaroon ng discoloration dahil nga sa sobrang init at dahil na din sa alikabok. And yun guys, we're all set with our loose figures ng Roro Noah Zoro. So this time, i-flex naman natin yung ating mga BIB condition or back-in-box na mga action figures. Ito ulit, yung na-mention ko kanina, yung mga nabuksan na natin pero binalik lang natin sa box. So this time, i-unbox na natin ulit sila para ma-display na natin sila sa ating glass cap. So, meron din ulit tayo dito na, ayan, ito naman po, mga DXF naman po itong figures natin. So, si Zoro ulit to, sa Onigashima. So, by the way guys, most ng ating mga action figures na nabibili is online po siya. So, naka-plastic pa naman siya. Kaya, okay pa ang kanyang condition. Walang masyadong scratches sa base. Makinis pa din. And of course, yung figure mismo, yan, malinis pa, makinis, and nasa maayos pa siyang condition. So, this time, mapu-fully flex na natin siya kasi nga, ayan, meron na tayong napagawang glass cap. Okay, so, aside sa ating mga BIB condition ng ating mga action figures, meron din tayo guys na MISB na mga action figures which is the mint and sealed box. So, hindi pa po talaga sila now open and ngayon lang po talaga natin sila i-open. So, so far, okay naman itong ating DXF Zoro figures. Ayan. So, ito siya guys. Ayan. Flex lang natin ng konti. Ayan. So, ito ang ating first BIB Zoro figures. So, aside sa ating DXF na line ng mga pinocollect natin, ay mayroon din tayo dito, yun, yung kanina pang nakiflex, which is yung log 5 selection 5. So, si Zoro lang yung nabili natin, no? Kasi dapat meron pa itong partner with Sanji kaso hindi available or during na pambili natin, naubos agad. So, yun nga, naka-bubble wrap pa din po ito kasi pinuksan ko na, binalik ko lang ulit and para mas secured na maayos, no? And hindi basta-basta ma-expose sa alikabok, binabble wrap po natin siya. So, eto siya. So, ito naman guys ang kanyang base. Ayan. So, ikakabit lang muna natin siya sa kanyang base. Ayan. Medyo mahirap lang siya guys. Pero worth it naman kapag nabuo natin siya. So, yung effects, ayan, flex lang natin. Ayan. Gaslight yung kanyang effects to. Ayan. So, dalawang effects yan. Para siya yung slash ng kanyang espada. And para sa ating last effects. And there you have it guys. Ang ating Roro Noah Zoro na Log 5 collection. Ayan. So, ito yung kanyang effects. Sayang lang, no? Wala si Sanji. Ayan. So,
yung style kasi nila is parang mag-duel sila ni Sanji. So, next in line natin is we also have here the Kowa. Ayan. Kowa tayo dito guys, the King of Artists, the Roronoa Zoro. So, buksan lang ulit natin para ma-fully text din natin siya. Ayan. Ayan. Itatabi lang muna natin ang mga boxes. So, by the way guys, no, kung mapapansin nyo, sobrang astig ng mga action figures na Zoro, no? Pero ang problema lang kay Zoro, wala siyang sense of direction. Ayan. Sige. Tingnan natin kung paano ito aayusin. Actually, nabuksan ko na to, hindi ko lang binuo. Pinali ko lang din agad. So, ayan. Yung Kowa naman guys, medyo malaki siya. Ayan. Wala siyang base. Ayan. Wala po itong base, pero meron naman po siyang ayan. Walang base, pero meron siyang foot support. So, ayan yung kanyang mukha guys. And of course, ang kanyang mga katana. So, ilan sa mga figures natin is that madali lang siyang ayusin no, compared sa iba. In which, in the coming months, hopefully, no, makapag-unbox din tayo ng mga resin figures. So, para at least medyo challenging yung pag-unbox natin and at the same time, pag-flex ng mga figures natin. So, ganun lang siya guys. Insert lang natin siya sa yung kanyang upper extremities. Then, sa likod naman, ayan, dito nilalagay yung kanyang kapa. Yun guys, kakabit lang muna natin dito yung kapa. Medyo press lang natin ng konti para compact talaga siya sa likod, managay. And next is sige, yung mukha of course. So, ganun lang din. Press lang natin ng konti. And yes, there you have it guys. So, next na ilalagay natin is ang kanyang mga katana. So, insert lang natin siya. Then, yun. Meron na tayo. And since wala siyang base, ito, nakakatayo naman kahit paano walang base siya. Ayan. Pero meron naman siyang foot support. So, dito lang natin siya ilalagay guys. And that, yan. Meron na tayong Kowa, King of Artists, Roronoa Zoro. Yan. Flex lang natin guys. Yan. So, of course, meron na lang tayong dalawang BIB ng ating collections. And with that, ilalabas na natin ang isa na naman, IK or Ichiban Kuji Treasure Cruise na Roronoa Zoro. So, flex lang natin yung box. Yan. Yan siya, guys. So, kung mapapansin nyo sa kanyang outfit, ito yung time na nasa Dressrosa sila. Ito yung fight niya with Pika. Okay. So, dito ka muna, Zoro. Yan. I-flex lang muna natin itong isa. So, again, BIB. Yan. So, ito yung art na kung saan kinat ni Zoro si Pika. Yan. Okay. Okay. So, guys, flex lang natin. And of course, meron din siyang box. I mean base. This is not a box. Actually, a rectangular base. No, not a box. Ayan. And of course, ayan, mayroong kulang kasi may nakalimutan tayo guys. So, as
Aside sa base natin, meron din po siyang ayan. Siyempre, yung kanyang mga katana, makalimutan natin siyang ilabas. And, of course, yung kanyang mga base support. Yes, buksan ko na ba to? Yes, bukas na siya. Hindi pa. Cut lang natin, guys. Ayan. So, mga support to, guys, para ma-flex na yung position ni Zoro. Right? Sige, first is assemble muna natin ito, guys. So, if I'm not mistaken, guys, ganito siya. Okay. Sakto naman. Then, ito. Lagyan lang natin siya dito. Yan. Ito na yung 3-sword style niya. Nung hahatiin niya na si Pika. And syempre yung kanyang mga katana. And dito natin siya ilalagay, guys. Tama ba ang aking napaglagyan? Guys, mukhang mali ating pagkakalagay ng kanyang katana. Yeah, tama naman siya. And of course, yung mga sword na nandito pa sa ating karton, no? So usually nakalagay siya sa karton para during shipment, maiwasan yung mga dent. Kasi may mga na-experience din tayo na hindi maayos yung packaging. Kaya ang ending, ayun, nahulog lang, guys. Hindi nahulog yung yung mga swords. So yan. Okay yung kanyang swords, walang dent. Ayan, so far so good ang kanyang mga swords, walang mga dent. So, sa previous na mga collections natin, yung sa Demon Slayer, yung mga swords ni Tanjiro, dent siya. So far ito naman na kay Zoro, hindi naman. So, yes! Ayan, lagay lang muna natin siya dyan. And, ito na nga. Insert lang natin tong first sword niya. Alright. Check. Next one. Check. And of course, ang kanyang legendary sword. Ayan. So, yun na siya, guys. Ayan, angas, diba? So, imagine, naririnig mo yung poses ni Pika na hinati ni Zoro. Ayan. Ayan. Flex lang natin, guys. Stick, diba? So, this is Ichiban Kuchi. Yeah, Treasure Cruise. Yes. And of course, since nga nalalapit na, and ngayon talaga yung last episode ng Wano Arc, meron din tayong i-reflex ng isa pang Zoro na BIB. And para sa ating last figures na BIB condition, we have the Ashura. Ayan, guys. Flex lang natin ang 9-sword style ni Zoro. So, nabuksan ko na to, guys. Binalik ko lang ulit sa box. And medyo matagal na din siya, kaya condition ng box niya, for me, nasa, lang to, mga 7. 7 out of 10. Ayan. Excited ka pa ba? Ayan. So, ito na, guys. Ito na yung ating Zoro figures. Tara! So, actually, nakaset na siya, guys. Naset ko na siya bago ko binalik sa kanyang clamshell. And ito din yung kanyang mga swords with effects. Ayan. Ashura Zoro. So yun. Wait lang. Tanggalin lang natin, guys, yung mga tape.
sumakit pa yung tape. Ayan. So, ito siya guys. Yung Zoro natin na 9 swords style. So, i-flex lang natin ng malapitan habang wala pa yung kanyang mga swords. Ayan. Uy, nahulog. Joke lang guys. Muntik lang. So, yun. So, okay guys. This is it. Ang ating 9 sword star Ashura ni Zoro. Ayan. So, medyo nahirapan lang tayong ikabit ng kanyang mga effects, yung kanyang mga swords kasi nagtatamaan sila. But, eto na siya guys. Flex lang natin. Ayan. Alright. So, this time guys, meron na lang tayong natitiring dalawang action figures ng ating Zoro figures. And, of course, actually, tatlo pa sila. Meron tayo ditong Grandista sa likod. But, isisave na lang natin siya sa unboxing natin ng ating Monster Trio. Para at least nakaset din sila kapag i-unbox na natin. So, okay, we're done with our last two action figures. Okay, para sa ating first MASB action figures, we have DXF Special. This is actually Zoro Juro. Okay? So, ito yung fight scene between Zoro and Killer. Ayan. So, buksan na natin siya at nang makita na natin kung ano yung itsura niya. Ayan. Okay. So, sealed pa siya. Okay. So, ayan. Yun. And, taran! Yun. Natin kung meron pa to, ano po nakalagay dito, okay? Okay, so wala na. So, DXF special siya guys. So, usually ang mga DXF, ang scale niya lang is from 6 to 7 inches. So, eto, since special siya, medyo malaki siya, and at the same time, meron din siyang mga effects. Ayan. So, itatabi lang muna natin siya. So, flex ko lang ulit. So, ito yung itsura nyo guys. Ayan. Zoro Juro. So, kung mapapansin nyo, katulad siya ng kowa natin Zoro. So, buksan na natin. Okay lang. Parang po ganito siya. Hindi. Joke lang pala guys. Tap lang natin. So, wala rin siyang base. Ayan. So, actually, yung base niya is direct na rin siya sa kanyang mga effects. Ayan. Ina-assume ko lang guys. So, let's see. Buksan na natin tong mga effects niya. Ayan. Hindi pa talaga siya makakatay. Ayan. Ayan. Kaya, ganito lang muna siya. So, yun. So, ito na yung effects sa likod. And at the same time, tama nga, ito na din yung magsisilbing kanyang base or foot support. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Check natin. Okay. Okay. So, initially, ito na yung kanyang effects. And at the same time, so ang kanyang mukha guys, yan. Then insert lang. So, ganyan na siya guys. Next lang natin ng konti. And of course, ang kanyang dalawang natitirang sword coated with haki.
Ayan, ganito siya guys. Tama ba tayo? Okay. And this one. Yun. Santorio! So yan, ganito siya guys. So fresh from the box. Next lang natin. Yan. TXF Special Soro Juro. Yan. So, yun. And of course, lastly, ito na ang ating panghuling i-unbox. So, from the moment na nabili natin siya, never pa din po natin siyang nabuksan. So far, okay naman yung kanyang box, yung condition ng kanyang box, so makinis pa naman. Walang sira. Kahit paano, kahit matagal na din siyang nakatago sa ating box. Yan. So, bumili rin kasi tayo ng FlexiBox para mapaglagyan ito. So, yun, buksan na natin. So again guys, isa din po siyang BWFC, Banpresto World Youth Coliseum 10th Anniversary. So same siya ng unang loose na pinakita natin na BWFC. Gawa din po ito ni, sinong artist nito? Si Yuta. Ayan. Maka JJ pa na to. So nakalagay din po dito yung sculpture niya. Since itong BWFC is competition siya ng mga amateur and professional sculpture. So yan, BWFC, SMSP or Supermaster Star Speeds. So tingnan natin kung anong itsura niya. Okay. Yan. Wait lang, bababa natin ng konti. So malaki yung box kasi may clamshell pa din. Ito. Medyo nahirapan tayo nilabas siya. Medyo malaki yung figures niya. Okay. Pero siya guys, medyo nahirapan lang tayo ng konti. First part and balik pa dito. Ang kanyang upper body. So dito guys, sa line na to ng BWFC is that meron siyang apat na variant. So kung makikita natin siya dito. Ayan. So meron tayo ditong the brush, ayan, original, and the tones and the 2 dimension. So yung nabili natin guys is 2 dimension siya. Okay, actually manga dimension siya. So tingnan natin kung anong itsura niya pag nabuo. Ang manga dimension. Nakita muna natin itong right na ito. Guys. So, more on Soro Shrine tayo ngayon, guys. And madadagdagan pa to since meron pa tayong in order. And so, maganda yung kanyang color, no? Manga dimension. So far, yan, nakakatayo siya without foot support. Next part is ang kanyang upper body. So flex lang natin guys kung ano itsura niya. Yan. 2D, 2 dimensions. Alright, all set tayo. Yan. So next is yung kanyang foot support. Kahit huwag na muna natin siyang lagyan ng foot support since nakakatayo naman siya. Pero ito yung itsura ng kanyang foot support. So,
Standby lang natin siya dito. So, abangan nyo guys, yan, magkakaroon din tayo ng unboxing ng ating first ever resin figures. Walang iba kundi si Zoro pala guys. So, watch out for that video po. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, yan, don't forget to click subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga unboxing series. So far, ito na ang itsura niya. So next guys, yan. So nilagay na natin yung kanyang katana. So yan. Lagay lang natin siya dito. Then scabbard. Lagay lang din natin siya dito. Insert lang natin. And panguling scabbard. That's it guys. Ang ating BWFC Zoro 2 dimensions. Ayan. So nakakatayo kahit walang foot stand. So i-flex na lang natin ang malapitan. So ito po ang kanyang itsura. Ayan, stick din, di ba? So this is it guys. The end ng ating unboxing series for our Zoro Shrine. So for more unboxing series, don't forget to subscribe, hit on the notification bell para updated tayo sa ating unboxing series.